Okay, so magandang araw mga lods. Meron lang ako ditong i-share sa inyo mga lods na na-encounter kong trouble nitong amplifier na to. Yan ang brand. Tapos ang model niya. Okay, dito tayo sa kanyang display. So ang problema ng amplifier na to mga lods, may sunog dito sa kanyang mga resistor. Dito sa kanyang mga driver na transistor. So kapag may sunog dyan na resistor mga lods, ang gagawin ko ay papalitan ko lahat ng mga transistor. So okay na ang kanyang power amplifier section. Tumugtog na ito. Pero dito ako na stuck up sa display kasi may problema ang display niya. Ang trouble nito mga lods ay hindi iilaw ang kanyang display. Okay, so ang display na ito mga lods, mayroong dalawang supply. Isang 23 volts DC, tapos isang 5.5 volts AC. Nagsusupply dito. Okay, so mayroong 23 volts ito dito sa kanyang biometer. Pero ang wala dito ay ang 5 volts. Hindi nakaabot dito. So kahit mayroong 23 volts dito, pero kapag wala ang 5 volts, easy, patay ang display. Okay, so na-repair ko na ito mga lods, pero hindi ko binidyohan kasi walang assurance na magawa. Baka ay nagbibideo lang ako tapos hindi ito magawa. Sayang ang oras. First time kong makarepair ng ganitong trouble mga lods na may putol dito. So yung dalawang terminal dito, itong first two terminals dito sa left side, ito ay ang AC galing dito, puting wire. Itong green ang 23 volts DC yan, ayan may diode. Pero itong white AC yan, siya ang nagsusupply dito sa first two terminals ng display. Tapos ang first two terminals naman dito sa right side, ito yung ground. Konektado yan dito sa block. Ito. Okay. Ang problema kasi dito mga lods, kapag may putol dito, papunta dito sa terminal na to, dito, carbon kasi ito, kaya hindi nyo pwedeng hinangin. Carbon, pati yung sa kabila, carbon yan. Dito. So, hirap siyang hinangin. Kaya ang ginawa ko, nag-order ako nito. Silver conductive paint. Kasi dahil ay first time kong makagamit nito, ang in-order ko ay 0.3 ml lang, 175 ang bili ko dito kasi testing lang to. So ituturo ko sa inyo ang paggamit nito dito sa display. So ang una kong ginawa dito mga lods, ang nasa isip ko ay kapag damihan ko ang paglagay nitong conductive paint mga lods, mas malaki ang kanyang contact. Pero mali tayo dyan mga lods. Kasi ang paggamit pala nitong conductive paint, dapat simula ka sa manipis. So umabot na lang ng 3 hours mga lods, hindi natuyo. Yung dami kong nilagay dito, hindi natuyo after 3 hours. Kaya ang ginawa ko, kumuha ako ng cotton buds, in-script ko. Pati dito sa kabila. Wala namang problema dito sa kabila, pero nilagyan ko lang. As support na lang dyan. Pero dito talaga may putol. So in-script ko hanggang sa manipis na lang. So mas madali siyang matuyo kapag manipis. Tapos pag natuyo na mga lods, dagdagan nyo naman ng another na manipis hanggang sa kumapal siya. Pero ang problema na na-encounter ko mga lods, kahit meron na siyang conductive paint, hindi pa rin gumana. Kapag hindi pa siya masyadong natuyo, magbi-build up siya ng resistance. So ang ginawa ko, hindi ako resistance at continuity check. Ang ginamit ko ay voltage checking. So galing dito mga lods, dahil may resistance siya, pagdating dito sa gitna, dito ay 5.5 volts pa. Pagdating dito sa gitna ay naging 3.2 na. At dito, kasi dito yung putol, dito paglabas kasi ng conductor na ito, carbon na. Dito ang putol. So pagdating dito ng test probe ko, 1.8 volts na lang. Okay, so siguro mayroon siyang resistance kasi hindi pa siya totally na dry. Masyado lang akong nagmamadali.
So ang ginawa ko mga lods, gumamit ako ng mga strand ng wire. Ito, yung laman dito. Ayan, ito. Kung mapapansin nyo itong gilid, ayan o. Mayroong glue stick, tapos pumapasok siya dyan, tapos lumiko dito. So marami yung strand ng wire na nandyan sa ilalim nitong copper wire. Okay. Pag testing ko, gumana na siya mga lods. Kailangan pala mga lods, itong silver conductive paint. Sabayan nyo ng stranded wire. Paliguan nyo ang stranded wire. Tapos, dinikit ko dito sa may putol. Tapos pinaliguan. Kahit basa siya mga lods, ay mag-contact siya. Oo, pero nag-umpisa ako sa isang hibla lang. Pag isang hibla lang, kahit basa, nag-function siya, gumana siya, ang problema ay nag-usok, nagbabaga. So naisip ko na siguro ay isa, mag-iinit siya dahil isa, so dinamihan ko na. Ito na, yung natirang laman dito, stranded wire, inubos ko na, nilagay ko dito, at yun, nag-function na siya mga lods. Pero kinabukasan mga lods, pinaandar ko siya, gumana pa. After mga 1 hour nung pinagana ko siya, patay na naman ang display. So tinuso ko dito ng test probe. Pagkatuso ko dito, umandar na naman siya. So meaning to say, kailangan niya ng may nakadiin dito. So gumawa na ako nitong clip na to mga lods, magnetic wire number 19. Nag-clip siya dito, nilagyan ko ng glue stick. Tapos ganito, gumawa ako ng parang tumutusok dito kasi nandito yung mga stranded wire. Tapos ang yung pressure or yung tension na ginagawa nitong magnetic wire ay dito. Ito yon. Kumbaga lagi yung nagtutulak dyan. Okay, so dito nakahinang na, ito yung nagdadala ng pressure dyan para magtulak. Ito paanda rin natin. So ayan, gumana siya, papatayin ko ang ilaw. Okay. Itong magnetic wire, pinaliguan ko rin ng conductive paint. Ayan, tapos lagi siyang nagtutulak. So yun lang ang ginawa ko dito mga lods. Maana na siya. So hindi ko na lang to patugtugin mga lods kasi ang pinaka problema naman dito ay ang display. So, kahit alugin natin, hindi na siguro to mamamatay. So ito na lang yung nagawa kong idea. So ayan, may 5.3. Okay, tapos pag i-atras natin, dapat ay maintain yan. So siguro ay maintain yan dahil mayroon naman dito mga stranded wires, tapos mayroong copper wire. So dapat ay pagsabayin na lang natin ang mga stranded at saka ang silver conductive paint. Pero mga maliit lang na mga putol, pwede naman siguro ito lang conductive paint, basta patuyuin nyo lang ng maayos kasi saka siya mag-function ng maayos. Hindi siya mag-build up ng resistance kapag tuyo. So gumana ito mga lods. Ang problema lang, ubos na. Ang dami ko kasing sinayang dito kasi dinamihan ko. Pag script kong kanon, wala na, nandun na sa cotton buds. So ubos, wala nang laman. At least nasubukan natin, na-try natin to mga lods. Effective pala ito. Sa mga remote control, pwede din ito. Basta may mga broken traces, pwede ito.
Kasi mga carbon kasi hindi yun ma-solder. So yun lang mga lods, hanggang dito na lang. Bye bye.